Okay, magandang araw, grade 7. So ngayong linggong ito ay dadako na tayo para sa ating ika-apat na paksang tatalakayin para sa second quarter ng ating Aralin Panlipunan. So ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kaisipang Asyano. So bago natin puntahan ang ating paksang tatalakayin ngayon, alamin muna natin ang mga layunin ng ating aralin. So ano-ano nga ba ang mga layunin ng ating aralin ngayon? Una, nasusuri ang mga konsepto ukol sa kaisipang ginamit sa pagtatag ng kaharian at imperyo ng mga Asyano. Ikalawa, natataya ang kaalaman tungkol o ukol sa kaisipang Asyano. Ikatlo, na ilalarawan ang mga kaisipang Asyano na ginamit sa pagtatag ng mga sinaunang imperyo. Okay, so ngayong araw na ito ay tatalakayin natin, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, grade 7, ang tungkol sa kaisipang Asyano. So alam naman natin, no, noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang mga tatlong kabihasnan na nagsimulang mabuo sa Asya. So nalaman natin na yung mga bawat kabihasnan, kagaya ng kabihas ng Sumer, kabihas ng Indus at kabihas ng Siang, ang mga sinaunang kabihasnan na nagpasimula sa mga lupain ng Asya o sa iba't ibang lugar sa Asya, kagaya ng Iraq, India at ang China. Ngayon, bawat mga kabihasnan na yan, grade 7, so merong mga kaisipan na isinasabuhay para sa pagkakabuo o pagkakatatag ng bawat kabihasnan. So pag sinabi nating kaisipan, ito ay gabay sa pagtatag ng kaharian. So alam naman natin po, grade 7, na kinakailangan nilang magkaroon ng gabay o modelo upang sila ay makabuo ng kani-kanyang kaharian. So pag sinabi rin nating kaisipan, ito rin ang makaka-impluwensya sa pamamahala ng mga pinuno at sa pamumuhay ng mga mamamayan. So tandaan po natin, grade 7, kagaya nga po ng paulit-ulit ko pong binabanggit o tinatalakay sa inyo. Habang tumatagal yung pagkakabuo ng bawat kaharian o imperyo, unti-unti nagkaroon ng iba't ibang kaisipan para lalo pa nilang mapaunlad at mapatatag ang kanilang kaharian. Okay? So ano-ano ba yung mga kaisipan na naka-impluwensya sa bawat kabihasnan? Una na nga rito ay ang tradisyon. Pag sinabi natin tradisyon, grade 7, ito ay tumutukoy sa kaugaliang ipamana ng mga ninuno. So pumapasok diyan yung mga paniniwala nila, yung kanilang mga kasuotan, halimbawa, yung kanilang mga sistema ng pagsulat, o kaya naman yung kanilang mga paniniwala. Pasok diyan sa tradisyon o pasok yan sa tradisyon. So mahalaga itong tradisyon na ito, makaka-impluwensya ito sa mga kaharian o imperyo na nagsimula sa Asya para meron silang maipamana na hanggang sa ngayon itong mga tradisyon na ito ay nasasabuhay pa rin natin, tayong mga tagapagmana. Okay? So kasama rin po sa kaisipan ay ang filosofiya. Ito ay mula sa salitang Griego na kung saan nangangahulugan na pilo at sopia, na ang kahulugan po ay pagmamahal sa karunungan. So kung titingnan po natin dito sa kahulugan ng filosofiya, grade 7, pagmamahal sa karunungan. Ito ay tumutukoy o tumatalakay po sa walang katapusan na paghahanap ng kasagutan ng mga mamamayan ng bawat kaharian o imperyo o bansa. Okay? So kung titingnan natin maigi,
no, base po sa buhay na meron tayo ngayon, hindi pa rin tumitigil. Hindi pa rin po tumitigil yung paghahanap natin ng karunungan o kasagutan. No, tungkol sa mga katanungan sa ating sarili o sa ating buhay. Papasok diyan, grade 7, ang filosofiya. Okay? Next, ang ikatlong kaisipan na talaga naman pong nakaka-impluwensya, no, sa bawat mamamayan ay ang relihiyon. Ito ay pagpapahayag na mayroong makapangyarihang Diyos o nilalang na namamahala sa lahat ng bagay sa daigdig. So kung titingnan natin mabuti po, grade 7, no, ang relihiyon ay may malaking impluwensya sa mga desisyon na ginagawa ng mga pinuno. Okay, actually hindi lamang po yung relihiyon, kasama na rin yung mga tradisyon at yung filosofiya. Itong mga kaisipan na ito, malaki ang papel na gagampanan nito sa mga desisyon na gagawin ng mga pinuno. Okay? Malaki yung papel na gagampanan nito para patuloy na maging matatag ang kanilang pamahalaan, ang kanilang lipunan, ang kanilang imperyo at ang kanilang kaharian. Okay? So ngayong araw na ito, grade 7, aalamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaisipan na lumaganap o ginamit ng mga Asyano sa iba't ibang rehiyon. Okay? So dumako na tayo para sa Silangang Asya. Ano-ano bang mga kaisipan ang nangibabaw sa Silangang Asya? So, pag sinabi nating Silangang Asya po, grade 7, no, pasok dyan ang bansang China, Japan, Korea, Taiwan, Mongolia, ano pa ba, Macau, and then pasok din dyan yung Hong Kong. Iyan yung mga bansang nakapaloob po sa Silangang Asya. So dito, sa rehiyon na ito, lumaganap ang kaisipang Sinocentrism. Okay? Pag sinabi po nating Sinocentrism, ito ay uri ng kaisipan na kung saan, no, mas mataas ang tingin ng mga Tsino ay ulit. Ito ay isang uri ng kaisipan na kung saan, no, ang tingin ng mga Tsino sa kanilang lahi ay mas mataas kaysa sa ibang lahi. Kaya nga po, Sino means China or Chinese. Sinocentrism, gitna. No, sentro. Ang lahi ng mga Tsino ay sentro, no, sa ibang lahi. Okay? Next. Ito rin ay isang kaisipan na kung saan may paniniwala ang mga Tsino na sila ang natatanging lahi o kabihasnan o kultura sa buong mundo. Okay? Hanggang ngayon po, grade 7, itong Sinocentrism na ito, no, ito pa rin yung mga paniniwala na nangingibabaw sa pag-iisip ng mga Chinese. Kaya pansinin po ninyo ngayon, ang nangyayari sa China ngayon, di ba? Ang tingin nila sa kanilang sarili, they can control the world. Kontrolado nila ang mundo na hindi rin naman maikakaila. Di ba? Kinokontrol ngayon ng mga Chinese ang mga produkto ng mundo. Pansinin po ninyo. Di ba? Halos lahat ng mga produkto na meron tayo ngayon, tingnan ninyo kung saan gawa. Di ba? At hanggang ngayon, mapa-ekonomiya, mapa-teritoryo, mapa-pamahalaan, no? Ang China ngayon ay may malaking say sa mundo. Intindihan ninyo kung noon ang mundo ay nakapalibot lamang sa Amerika, sa Russia, sa United Kingdom. Ngayon, ang China ngayon ay may malaking papel na, may say na siya ngayon, no, sa mundo. Okay? So, isa yan sa mga kaisipan. Next. Lumaganap din sa rehiyon
ng silangang Asya ang kaisipang mandate of heaven. Okay? Pag sinabi po nating mandate of heaven, ito ay sa wikang Tagalog na mandato mula sa langit. Pahintulot o basbas ng langit. Okay? Ang langit ay tumutukoy sa makapangyarihang batas ng kalikasan. Ito, may malaking papel po itong ginampanan sa pamamahala, sa pamumuno ng mga sinaunang Chino, sinaunang Koreano at Hapones sa kanilang mga bansa. Kasi dahil po sa paglaganap ng kaisipang mandate of heaven, lumaki ang respeto ng mga mamamayan sa kanilang mga pinuno. Bakit po? Meron silang paniniwala na ang kanilang mga pinuno ay nandiyan dahil pinahintulutan ng langit. Okay? Merong paniniwala ang mga bansa o mga kaharian sa imperyo ito na hindi yan magiging pinuno, hindi yan magiging emperador, hindi yan magiging hari kung hindi ito binasbasan o pinahintulutan ng langit. Okay? Sa madaling sabi, ang kanilang pinuno ay itinuturing nilang Son of Heaven. O ang langit ang pipili ng susunod na emperador. Example po, yung nangyari sa kabias ng Xiang. Okay? May paniniwala ang mga sinaunang Chino noon dahil umabuso ang hari sa ilalim ng kabias ng Xiang, naging daan iyon ng pagbagsak ng Xiang, na magiging daan ng pagpapalit ng imperyo o dinastiyang Zhou. Ngayon, sa paanong paraan, nalalaman ng mga mamamayan na, teka, hindi na yata nagugustuhan ng langit ang pamamahala ng ating mga pinuno. Una, pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ng pinuno. Pangalawa, pwedeng matalo sa digmaan. Pangatlo, pwedeng lumaganap ang kagutuman. Ikaapat, pwedeng lumaganap ang sakit. Okay? Yan yung ilan sa mga palatandaan na ang langit ay hindi na gusto ang pamamahala ng kanilang mga pinuno o ng kanilang pinuno. Okay? So kung titingnan po ninyo rito, grade 7, malaki ang naging papel na ginampanan ng relihiyon para sa mga desisyon na kanilang gagawin. At kapag hindi na ito pinahintulutan ng kanilang langit o ng langit, posibleng bumagsak ang kaharian. Okay? Next. Isa pa sa mga kaisipan na lumaganap noon sa silangang Asya ay ang mga kaisipan o aral ni Confucius. Si Confucius ay isang dakilang pilosopo ng China. Ang kanyang katuruan ang naging gabay sa pamumuhay ng mga sinaunang Chino. Okay? Itong si Confucius, naging daan ito ng paglaganap ng Confucianism o kaisipang Confucius. Okay? Si Confucius po ay nag-focus sa pangangaral tungkol sa kagandahang asal. Yung pagpapahalaga sa oras, yung pagrespeto sa mga matatanda, okay? Yung pagpapahalaga sa pamilya, yung pagiging tapat. Yan ang ilan sa mga aral ni Confucius na hanggang sa ngayon, hindi lamang po sa silangang Asya, lumaganap yan pati rin sa Timog Silangang Asya at sa Timog Asya. Okay? Next. Isa rin sa mga kaisipang lumaganap sa Silangang Asya ay ang divine origin. Okay? Ito yung kaisipan. May kahalintulad pa ito, grade 7, sa mandate of heaven. Banal ang lahing pinagmula ng hari o emperador. Pareho lang ito. Okay? Kumbaga, ang mga hari o pinuno o emperador ng mga bansa ay pinahihintulutan. Ito ay ibinigay ng Diyos. Isang halimbawa po diyan ay ang eleksyon. 'Di ba?
may mga naniniwala na ang mga nananalo raw po sa eleksyon, okay, o halalan ay pinahihintulutan ng Diyos, itinakda ng Diyos. Kaya 'di ba, kung mapapansin po ninyo yung mga politikong tumatakbo, ang pagiging leader nila, ang pagiging pinuno nila ay nakatakda na sa kanilang sarili. Itinadhana na yan sa kanila ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng divine origin. Okay? Next. Dumako naman tayo para sa mga kaisipang lumaganap sa Timog Silangang Asya. Ano-ano ba yung mga kaisipang lumaganap sa Timog Silangang Asya? Una na nga dyan ay ang animismo o animism. Okay? Karamihan ng mga kaisipang lumaganap sa Timog Silangang Asya ay ang animismo. Ito yung pinag-ugatan ng lahat ng mga relihiyon na meron sa Timog Silangang Asya. Ito ay relihiyon na kung saan naniniwala sa mga espiritong nananahanan sa kalikasan. So pag sinabi po nating animism, merong paniniwala na kung saan ang kalikasan ay merong espiritu. Okay? Na naninirahan diyan. Mapapuno, halaman, ilog, bato, bundok, o anumang uri ng kalikasan o bahagi ng kalikasan, naniniwala sila na merong Diyos, merong espiritu na namamahala sa kanila. Okay? Kaya pansinin po ninyo, dito sa Timog Silangang Asya, halimbawa, ang mga sinauna nating mga katutubo, ang mga sinauna nating ninuno, ay naniniwala sa mga anito. 'Di ba? Dinadasalan nila yung mga malalaking puno. Dinadasalan nila yung mga bato. Kapag matagal na tagtuyot, dadasal sila na magkaroon ng ulan. Dinadasalan nila yung mga ilog. Okay? Isa yan sa halimbawa ng animismo. At malaki rin ang papel na ginampanan niya. Na hanggang ngayon, titingnan ninyo, huwag kayong magtaka grade 7 kung bakit tayo ay naniniwala sa mga kaluluwa. Di ba? Bunga yan ng mga napamana sa ating tradisyon ng mga sinaunang ninuno natin noon. Okay? Next. Ito naman, isa pang kaisipan, yung men of prowess. Okay? Ito ay natatanging pinuno na nagtataglay ng kakaibang galing, tapang at katalinuhan. Ito ay kaisipan na kung saan ang mga nagiging pinuno raw ay dahil sa sila ay magaling, dahil sila ay matapang, dahil sila ay matalino. Okay? May kaugnayan ito sa divine origin, okay? Na nabibigyan ng pagkakataon na maging leader o maging pinuno ang mga tao, ang mga mamamayan na magagaling, matatapang at mga matatalino. Kaya sa paglipas ng panahon po, grade 7, halos lahat ng mga magiging emperador o mga magiging pinuno, sila yung mga magagaling na sundalo, matatapang na general, matatalinong tao, di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari sa lipunang ating ginagalawan. At hanggang ngayon po, lumalaki yung belief natin sa mga taong kagaya nila. Okay? Next. Ito. Ang kaisipang mito or mythology. Ang paniniwalang ito ay may malaking papel na ginampanan sa mga desisyon ng mga sinaunang tao noon. Pinapaliwanag dito ang pinagmula ng kaharian, pag-iisang dibdib ng Diyos sa tao. Pag sinabi po nating mito, karamihan dito, yung mga bida rito po sa myth or mito, ito yung mga Diyos, yung mga Diyosa, yung mga hindi mo maipaliwanag na mga nilalang, na minsan, iniuugnay natin yung mga paniniwala natin dahil sa mga mito o mga alamat na ipinamana sa atin ng mga ninuno natin noon. Naintindihan ninyo? So, ibig sabihin, hindi na yan mapaghihiwalay sa atin. Yung relihiyon, karamihan ng mga relihiyon na meron tayo ngayon, nanggaling yan sa mga mito.
sa mga kwento tungkol sa mga sinaunang mga Diyos at Diyosa. Intindihan ninyo na hanggang ngayon, di ba, kung tayo ay naniniwala sa diwata, sa Encantadia, sa duwende, sa unicorn, sa dragon, yan yung mga bahagi o halimbawa ng mga mito na hanggang ngayon ay nakakarating pa rin sa ating henerasyon. Okay? Dumako naman tayo para sa kaisipang nangibabaw o lumaganap sa Timog Asya. Ano-ano ba ang mga kaisipan nito? Ang isa sa mga nangibabaw dito ay ang relihiyong Buddhism at Hinduism. Ang Hinduism at ang Buddhism po, okay? Ito ay bunga ng paniniwala natin sa animismo. Yung kanina tinalakay ko, yung animism. Okay? Naunang nabuo yung Hinduism, sinundan ng Buddhism. Intindihan ninyo? Ang Buddhism ay anak ng Hinduism. Bakit po? Itong dalawang relihiyon na ito ay halimbawa ng mga relihiyon na kung saan naniniwala sila sa maraming Diyos. Okay? Maraming ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan, lalong-lalo na itong Hinduism na ito. Isa sa mga bansa po na hanggang sa ngayon ay lagana pa rin ang relihiyon na ito ay ang India. Kung mapapansin po ninyo, kung pupunta tayo ngayon sa India, no, dahil sila nga karamihan ng kanilang mga mamamayan doon ay mga Hindu o mga tagasunod ng Hinduism, malaki ang respeto nila sa baka. Ang tingin ng mga Hindu o ng mga Indian sa baka ay Diyos. Diba? Kasi halos lahat sa kanila po, grade 7, halos lahat ng mga tagasunod ng Hinduism, para sa kanila, lahat ng mga bahagi ng kalikasan ay may mga Diyos na rumirepresent o kumakatawan. Okay? At ito yung mga relihiyon na kung saan ang tawag sa kanila ay polytheism. Ibig sabihin ng polytheism, maraming Diyos ang pinaniniwalaan. Sa paglipas ng panahon, isa sa kanilang mga tagasunod o isa sa kanilang tagasunod ay si Buddha, si Gautama Buddha. Si Gautama Buddha naman ang magiging tagapagpalaganap ng Buddhism. Sa mga susunod na aralin natin, tatalakayin po natin itong Hinduism at itong Buddhism na ito. Okay, dumako naman tayo sa Devaraha. Okay, pag sinabi natin Devaraha, dalawang salita yan. Deva means Diyos. Raha means hari. Okay, ito ay isa sa mga kaisipan na kung saan no naniniwala sila na sa dinami-dami ng mga Diyos, yung mga Hindu, merong iisang Diyos na mamumuno. Okay, para sa mga tao, para sa mga mamamayan. Okay? Next. Manu. Ang Manu po ay nagmula sa iba't ibang Diyos o sumisimbolo sa isang Diyos. Ito ay kaisipan na kung saan mayroong iba't ibang Diyos na kumakatawan sa buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. Ito yung pitong mahahalagang sangkap, no, para sa pagbuo ng bansa o ng imperyo, na bawat bahagi po ng lipunan merong sinisimbolo. Merong Diyos na kumakatawan sa buwan, merong Diyos na kumakatawan sa apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan, at kamatayan. Okay? Next. Chakrabartin. Tawag sa hari ng Hinduism at Buddhism o hari ng buong daigdig. Tandaan po ninyo, grade 7, ilan lamang ito sa mga kaisipan na nangunguna po, okay, sa paniniwalang Hindu at Buddhism. Okay? Yung Chakrabartin po ay isang pinuno, tingin nila diyan pinuno.
At isa na nga dyan ay si Haring Asoka o Ashoka. Okay? Haring Chakravartin, isang mandirigma na tinalikdan ang karahasan at niyakap ang Budismo. Okay? Tandaan ninyo ang Chakravartin ay Diyos na nagsakatawang tao para maging hari o maging pinuno. Okay? Next. Mount Meru, tahanan ng Diyos. Dito raw matatagpuan. Tandaan paniniwala lang ito. Kaisipan lang ito. Tahanan ng Diyos. Okay, dumako naman tayo para sa mga kaisipan na lumaganap sa kanlurang Asya. Sa kanlurang Asya, nandyan po yung Saudi Arabia, yung Yemen, Oman, Kuwait, Qatar, at iba pang mga bansa na nakapaloob sa kanlurang Asya. So, ang kanlurang Asya, karamihan ng mga bansa sa kanlurang Asya, ang relihiyon na kanilang sinusunod ay relihiyong Islam. At ang Islam po ay ipinalaganap ni Muhammad. Siya ang nagpalaganap, siya ang propeta ng mga Muslim. Siya ang nagtatag ng relihiyong Islam. At pinaniniwalaan na ang pangalan ng Diyos ng mga Muslim ay si Allah o ang Diyos ng relihiyong Islam ay si Allah. Okay? At nung namatay si Muhammad, ang pumalit sa kanya bilang susunod na tagapalaganap ng Islam ay si Abu Bakar. Isa sa mga kalipato. So ano ba itong caliphate na ito o ang kalipato? Kinatawan o kahalili ni Muhammad sa kalupaan. Leader, pinuno. Okay? Ang caliphate ngayon ng Saudi Arabia ay si Saud. Kung di ako nagkakamali, isa yan sa mga naging caliphate o kalipato. Okay? So, ito yung kinatawan ni Muhammad bilang propeta para mamuno sa kalupaan ng mga Muslim. Okay? At ang kanilang sistemang pinapalaganap ay ang sistemang kalipato. Sistema ng pamahalaan na naitatag ng mga pinunong Islam. Okay? Qur'an naman, ang tawag sa banal na aklat ng Islam, ito rin ang magiging patayan ng pamumuno ng mga kalip. So, kung ito yung dito nakalagay yung mga batas nila sa Quran, hindi lang ito basta aral pang relihiyon, kundi aral din ito sa pamumuno ng mga kalip. Okay? O ng kanilang leader. Okay? Samantalang ang sultan ay kinilala bilang mga anino ni Allah sa kalupaan. Okay? So tandaan ninyo, ang kalip kinatawan. Okay? Ang sultan ay mga ninuno o anino ni Allah sa kalupaan. May ibang mga lugar kasi ang kalip po kasi ay karamihan, ang sistemang kalipato ay karamihang nangingibabaw sa kanlurang Asya. Ngayon kapag wala na dyan sa may kanlurang Asya, kagaya nito halimbawa sa Brunei, sultan na ngayon yung tawag dyan sa kanila. Kumbaga lumayo na yung kalipato, napalaganap na sa ibang lugar ang kautusan o aral ng Islam. Kaya sultan naman kinikilala bilang mga anino ni Allah sa kalupaan. Okay? So ilan lamang yan sa mga kaisipang Asyano na lumaganap sa iba't ibang mga rehiyon ng Asya, na itong mga kaisipan na ito ay nakatulong, nagbigay daan para lalo pang mapalakas, lalo pang mapaunlad, lalo pang mapalaganap ang kanilang imperyo. Bagamat magkakaiba ang kanilang mga paniniwala, pero pinagbubuklod naman sila ng iisang mga kaisipan. Na kung saan, malaki ang papel na ginampanan ng relihiyon. Okay, that's all for this week. Goodbye for now, grade 7.